Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya, I am with the first-rate scholar on this. Isinare niya yung post ng Batas PH tungkol sa naisampang kaso in direct contempt sa laban sa tatlong anti-Duterte personalities. Okay, basahin ko. The Supreme Court orders Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, Akbayan Representative Percy Sendanya, and Richard Hidarian to file their response to the petition for indirect contempt filed against them in connection with their remarks against the High Court. They were given a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay, to me, this is good news dahil kailan lang ito na-file? Last week? Yes. In action, mabilis ang aksyon. Talagang nakikita ko na ang Korte Suprema, nabasa na nila siguro yon, o narinig nila, humanda kayo. Kaya, anyway, due process. Kaya, mag-reply sila, mag-comment. Okay? Then, I don't know, anong procedure kung after ng reply nitong tatlong nakasuhan, kung may mag-counter reply din ang nag-file ng kaso. Sina Atty. Topacio, Mark Tolentino at Suplico, no? But dito, may iiyak na dito. May nabasa akong post ni Richard Hidarian. Ano daw yun? Allowed daw sa freedom of speech. Anyway, lahat man sila. Yung freedom of speech daw. Yung pinakamatindi. Yung sabi ni Mr. Larry Gadon na tuta kayo ng mga Duterte. Tuta ang freedom of speech ba yun? Yung Supreme Court, tuta kayo ng mga Duterte. I don't think so. Ang maraming kumontra, maraming nag-disagree. Kaya lang yung manner of delivery at saka yung speech na ginamit is allowable sa tingin ko. Kaya nga silang tatlo lang ang sinampan ng kaso eh. Kasi to me, kahit ako, nasaktan ako yung sabihin niyang paratangan niyang mga maestrado ng tuta ng mga Duterte. Talagang yun. At ako natutuwa at may mga abogado na nagsampa kaagad ng kaso kasi kailangan protektahan natin ang integrity ng Supreme Court. O ito naman kay Congressman Sindanya, Supreme Cuddler of the Philippines. Parang ganun din. Although hindi niya ginamit na tuta, prinoprotektahan daw ng mga maestrado ang mga Duterte. Parehas din sa tuta. Sunod-sunuran. Nabasa ko yung nakalimutan ko na yung exact word din ni Hidarian. Bakit siya sinampan? Kailang I'm sure na mabigat din. So, iyak na ito. So, magbasa tayo sa mga comments, Jojo Barquez, I am siding with the double-dead Iranian from Southern Europe in this one. Si Hidarian ito. Maui Dakanay, Frank Sinatra na ma'am, the end is near. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll state it clear.
I'll state my case, of which I'm certain. I live. Pasensya na kayo. Makati ang lalamunan ko. Ayan. Hindi ko pa na search. Ano kayang parusa nito? Ilang taong pagkabilanggo. Grabe, no? Ah, kongresista. Grabe. John Glenn Ongsang. This is not challenging of the first-rate scholar. His only defense is freedom of speech, but it is not absolute. Yun na nga. May hangganan din yung freedom of speech. Huwag lang sobrahan. Maureen Dulay, I wonder if he will fly after this. Jeffrey Celeste, self-proclaimed as first-rate. Carissa Sibug, nice one. They may be thinking that their brains are better than Supreme Court. Ito nga ang problema. Itong tatlo, o yung isa na disbar, no? Hindi na abogado. Yung dalawa, hindi naman sila abogado. Anong tingin nila sa 13 na maestrado na voted unanimously? Mahinang utok? Grabe, oh. Walang nag-dissent. Talagang solid ang boto. Tapos sasabihin pa nila na tota, kadler. Adi, sana nag-file na lang sila ng motion for reconsideration or total, hindi naman na-dismiss, hindi naman na-absuelto si BP Sara sa mga akusasyon. Tuloy pa rin ang impeachment, i-refile lang nila next year. Ganun lang kasimple ang ng Korte Suprema dahil na lang ng Korte Suprema na violate lang yung Constitution, 1-year bar rule. At saka nawalan ng due process si BP Sara. Ganun lang kasimple. Bakit pa nila isipin na tuta ay dahil daw yung 12 sa mga maestrado sa Supreme Court ay inappoint ni PRRD. Grabe naman ang pagtingin nila sa mga maestrado, napaka-baba. So anyway, good luck sa tatlong nasampahan. Galingan ninyo ang inyong reply para hindi kayo delikado. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-ano yero. Huwag mag-atop na gid si Kuya sa iyang balay karon. Huwag na gid si Kuya. Karon humanagid si Kuya sa iyang balay. So pag-atop sa iyang balay, og nindot na gid kay tan-awon. Nindot na gid kay ang atop nilang ate kay na humanagyod. So karon Kuya ug ate, unsa imong masulti nga naka-atop na gyud mo og naayuhan na ang inyong balay? So pila naaday mo'y anak ate o wala mo'y anak? So pila na ni katuig ang inyong balay? Tulo. So tulo na. So aya pa napulihan. Aya pa gyud mo nakaatop sa inyong balay og yero. So unsa inyong masulti Kuya og ate nga natagaan mo yero? Basta na nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nag-video karon nga kung kanang wala ang kuan, wala dili may mawan among balay. So salamat gid kaayo. Oo. Ikaw Kuya, unsa imong masulti? Salamat sa naghatag ani nga kuan. No para lang ninan may sa Ginoo nga Panalangin nahatagan ra gyud mo nahatagan ra ra gyud gyud among balay. Basta salamat Salamat gid. gyud.
Daghang salamat. Sige, daghang salamat pod.